Grabe naman ito, nakita akong bagong sasakyan, netizens. Pwede mo naman pa-start kahit nasa abroad ka. Silipin natin ngayong araw itong bagong Nissan Almera 2024. Tara! Kilala nga Nissan Almera, netizens, bilang mabisang commuter car na kayang dalhin from point A to point B nang hindi ganun kagastos sa gasolina. Kaya nakakatuwa kasi ngayon, mas pinasosyal na yung itsura niya. Pansin na pansin ko yung kinaibahan dito sa kanyang face, netizens. Bago na yung kanyang pinaka Nissan rear emblem. Tapos, nawala na yung malalaking chrome trims dito. Napalitan na siya ng mas eleganteng grills. Ayan no, mas minimalist na yung mga chrome niya. And of course, all LED na rin po yung mga lights natin, even yung fog lamps. At napakaganda nitong bagong kulay, Moon Pearl Gray. Ano masasabi nyo? Nagustuhan nyo ba? Hindi pa natatapos yan dyan dahil naka-black top pa. O diba, astig? Ang galing ng push start niya, netizens, nandito. Hinahanap ko dito, nandito pala. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, na kakaiba at napaka-useful ay meron siyang SOS button dito na kapag pinrogram mo ay directly mag-a-ask to ng help just in case ma-aksidente tayo sa kalsada. At ang isa pa dyan, magtatanong, paano kung na-aksidente ako? Di wala akong malay. Once na na-activate mo yung kanyang airbags, which is punong-puno ng airbags dito, maging sa side at maging sa curtain, kusa na siyang tatawag for help. Bukod sa SOS logo, pag na-activate mo yung airbag, kusa yung tatawag para may mag-responde sa'yo. O diba? Gano'n ka-astig yun. May peace of mind ka na kung ano man ang mangyari sa kalsada, even it's not your fault, may tulong na rescue sa'yo. Dagdag mo pa dyan na meron siyang wireless charging dito. Keyless na rin po siya. Napakaganda po ng kanyang interior. We have some synthetic leather here at may accent po siya na parang blue-gray. Ayan o. Pag tinignan mo siya sa personal, match na match dun sa Moon Pearl na kulay niya sa labas. Speaking of aksidente, malabo ka na rin yata ma-aksidente kapag gamit mo tong sasakyan na to dahil siksikat liglig na siya sa mga safety features. May mga cameras na siya na nakapalibot all around kaya magkakaroon ka ng around view monitor with moving object detection. Napakaganda rin na meron siyang repeater sa side mirror. We have black trims here pero body color yung kanyang mga door handles. 16 inches naman yung wheels and we have some two-toned ongoing here. Napakalinis lang ng kanyang side profile, netizens. Pero ang lakas ng dating, di ba? Automatic din pala yung kanyang side window para sa driver's seat. At napakalamig talaga ng aircon ng Nissan. So yung sinasabi ko kanina mga safety feature, netizens, meron tayong blind spot warning. So sa mga gilid-gilid niyan, kapag ka may blind spot, madedetect niya yun at tutunog siya. Meron din siyang rear cross traffic alert. Doon naman sa bandang likuran, kapag tatama ka na or may moving object, madedetect niya rin. May lane departure warning. So kapag sumusobra ka na dun sa linya mo, papaalala niya rin yun sa'yo na lumalagpas ka na. May high beam assist. So kapag madilim yung lugar, hindi mo na kailangan pindutin yung high beam mo, automatic na siya mag-high beam and then kapag may kasalubong ka, maglo-low beam yan. Talino, di ba? Ito pa malupit, netizens. Kung dadaan ka ng TPLX, may cruise control na to. So, hindi na mangangalay yung paa mo kasi automatic na siyang aandar. Meron din silang ditong Nissan 8-inch touchscreen display audio na sobrang pansinin at pagpasok mo, sobrang luwag nung vibes niya dito, netizens. Plus, yung nakikita naman ng driver, ay meron pa rin tayo ditong 7-inch na TFT with advanced drive assist display. Ayan, napakadami configurations, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-customize sa kanilang display, pasok dito. At ang lamig talaga ng aircon nila. And yung sinasabi ko sa inyo kanina, netizens, na kahit nasa abroad ka, pwede mo mapastart itong inyong sasakyan. Syempre, kung gusto mong painitin, di ba? Makokontrol mo. Tuturo sa atin yan ni Sir Mike from Nissan Santa Rosa. Tara! Application siya. Once na na-avail natin si unit, meron tayong instruction para i-connect yung mismong unit sa phone. Try natin yung light. So, yun, nag-light siya. Then, sunod, lock natin yung unit. Ayun, nag-lock. Kunyari, nasa parking lot tayo. Kung gusto nyo hanapin yung unit, meron tayong horn and light. Then, ito na yung sinasabi ni Sir Ned. Yung kahit nasa ibang bansa ka, pwede mong i-start yung unit. Wow. Then every start niya sa Nissan app, meron lang tayong 10 minutes. After 10 minutes, pwede na siyang mamatay. Automatic na. So sa mga nagtataka, netizens, syempre naka-start na siya tapos nasa abroad ka. Paano yan? Baka manakaw. So una sa lahat, pwede mo siyang i-control doon kung nakalock siya. So kung makikita nyo, nakalock siya. Hindi naman natin kinontrol sa app na naka-unlock. Pero just in case, let's say na-unlock mo, nakapasok yung masamang loob. Kasi nakita niya, nag-start mag-isa, wala naman tao. Ganito mangyayari. Kapag pinindot nila to at nilipat nila sa drive, mag-shut off siya. Hindi pa rin talaga siya prone sa nakaw. Safe na safe pa din. And of course, netizens, kung nasa labas ka, let's say nasa mall ka o kaya naman nasa simbahan ka, tapos gusto mo nang lumamig sa loob, pwede mo na rin siyang i-start dito sa inyong remote. Pindutin mo lang to ng dalawa, yung kanyang lock, and then press and hold yung start button. Oh, diba? So habang nasa labas ka, lumalamig na yung loob. Kaya pag sakay mo, press ko na. Hindi mo na rin kailangan bumulot ng physical key dahil meron na siyang button dito. Pindutin mo lang yan, ma-unlock mo na siya. At makakapasok ka na. At ang lamig ng aircon.
Maganda pa dyan, Edisens, meron siyang 6 speakers, kaya dumadagong-dung na rin dito sa loob. Mind you guys coming from me na medyo mataas ang standard ko sa speakers, itong isang to, ang lakas na dating ng speakers niya. May Apple CarPlay, tapos may Android Auto. Sample na natin. Siniginapang ko lang na natural, sa inagkakabo na mautan nilaban, sino baliginapang hinahan. Galing talaga ni Kuya Will. Diyan ang jacket! Napakapogi din kahit dito sa pinakalikurang bahagi niya, Edisens. So, parang European na yung style ng kanyang mga tail lights. We have the Almera emblem here, Nissan, and then ito yung variant ito is yung VL. So, tingnan natin yung space ng trunk. So, meron tayong 472 liters na trunk space. Tapos, meron pa siyang spare tire dito na donut type. Isa din sa maganda sa sedan, no, hindi pumapasok sa loob. Kung halimbawa, magte-take out ka ng ulam, andito lang yung amoy, hindi maapektuhan yung loob ng kotse mo. Pero kung kailangan mo pa ng extra space, let's say maglilipat ka ng apartment, yan, baba mo lang tong dalawang upuan niya, madadagdagan na yung inyong space. Mas marami ka na may ilalagay. Let's say surfing board, ilalagay mo dyan. Yan, no, kasyang-kasya na. Kung mahaba man yung ilalagay mo dyan. Para sa mga nangangailangan ng extra space, kayang-kaya. Just in case you're wondering, Edisens, wala na po siyang susian para dito sa kanyang pinaka-fuel tank. So, hindi mo siya mapipindot dyan kasi nandito pa yung pindutan niya sa loob. Hihigitin mo pa dito. Yan, bukas na. Speaking of fuel, Edisens, meron po tayo dito 23.3 kilometers per liter na average fuel consumption. Imaginein mo yun, ganun siya katipid sa gasolina. Kaya kung gagamitin mo lang talaga to from point A to point B at kailangan mo ng working horse na sasakyan, maaasahan tong Nissan Almera. Para naman sa passenger seat, Edisens, dito sa likurang bahagi, meron tayo dito ang charging port. Ito talaga napaka-importante nito para naman yung ating mga passenger makapag-charge, di ba? Wala tayong aircon vents dito pero may ilaw at saka social na rin kasi merong armrest with cup holders. By the way, sa unahan meron din siyang cup holders pero maliliit lang. At saka may armrest din sa unahan at saka cubby holds. Now, kasya dito easily yung dalawa regular size na adult. Lalo na kung medyo naka-forward yung driver or yung nasa front passenger. Kasyang-kasya dito. For the third passenger, meron siyang maliit na center tunnel dito pero kaya naman basta nasa mid-size lang na passenger yung nandito sa pinakagitna. Pero yung tatlong passengers easily kaya kahit na yung biyahe. First, meron din cup holders na at saka may pen holder. At isa napansin ko out sa kanya yung synthetic leather niya na material dito sa kanya cover plus yung accent na blue. Tapos dito sa passenger bulsa. Sa driver wala. Meron siyang ISO. Of course yung bar ayan, no? Hindi siya lang bumaba lang. Yung driver lang pinakahawakan. Gaan ng pinto Edisens. Agad dyan phone. Meron pa siyang lighter dito ating connectivity. Meron din siyang audio jack. Isa pa ko sa kanya yung display sense. Papahinga kang naka-off engine. Meron ding para dito sa kanya audio display. We have some leather wraps sa kanyang manila kaya ang sarap sa ramdam. And dami configuration dahil sa mga feature nga. Ayan, lane assist. Pwede mag-answer ng call. Tapos adjustable din na and telepic. Aircon. Busog tayo sa aircon. Napakalamig talaga niya. Meron dito, ayan, no, naiikot-ikot siya, nasasarado. At meron tayong glove compartment dito. Tapos soft touches naman yung loob. Ayan, no, ang sarap hawakan. And our conventional handbrake. Para naman sa mga sun visors, meron tayong vanity mirror here. Para sa passenger, meron din. Walang ilaw. Ang ilaw niya ay naandito. Dalawa na agad. Pwedeng dalawa, pwedeng sayo lang, pwedeng kanya lang. Ang sayo ay sayo, ang akin ay akin. Either doors, meron din tayong bottle holders at saka may maliit na parang pencil holder din dito sa gilid. Siguro pwede dyan yung mga coins. Ito na yung pinakaantay ng marami, Edisens. Let's pop the hood. Under the hood, Edisens, meron tayong 1 liter turbocharged engine with inline 3-cylinder and HRAO na CVT. At ang maganda sa kanya, meron na siyang idling stop system. Ayun yung kagaya sa mga motorsiklo na nare-review natin. Within 3 to 5 seconds, mamatay yung makina kapag hindi ka naggagas. And then, pag naggas ka, hindi mo na kailangan i-push start. Aandar na siya ulit. So, ang galing, di ba? Usually sa mga European cars lang meron yan, pero dito sa Almera, meron din siya. It can produce 100 PS at 5,000 RPM and a maximum torque of 152 Nm at 2,400 to 4,000 RPM. So, maaasahan natin yung kanyang pagiging agile and powerful. At the same time, itong color variant na to ay napaka-sleek and stylish. At ayun na nga, Edisens, ang 2024 na Nissan Almera. Of course, available yan dito sa Nissan Santa Rosa. At sa mga magtatanong kung magkano, kasama natin si Sir Kier and si Sir Eric.
Eric, magkano po ang 2024 Nissan Almera? Ang SRP niya po is 1,149,000. Ang promo down payment po natin is 98,000. Then ang monthly niya for 5 years po is 23,000 po. Great Nissan Day. I'm Eric Baluyot, Nissan Santa Rosa. Come and visit and Nissan Santa Rosa and avail our promo and discount. Thank you. Okay, test drive natin, Edison. Uy, sumisipa din ha. Wow! For a 1-liter engine, hindi ko in-expect na may bigay, no? Pagka sa arangkada natin. So, nakaka-satisfied na siya yung ganung klaseng power na kailangan natin for everyday. So, maganda sa kanya kasi fully equipped na siya. Makikita niya pag lumalagpas ka sa linya. And then, pag may mga biglang tumatawid na yung moving objects. Plus, may cruise control. Lambot ng steering wheel. Lightweight lang siya. At certain RPM na mga around 2,500 to 3,000. Kumakagat na yung kanya turbo. Smooth eh, oh. Tsaka ang responsive ng brakes. Napansin ko kanina, kapag ka bumper to bumper yung traffic, hindi ka magdadalawang isip na nakatutok ka dun sa sasakyan. Though advisable na mag-distance tayo, pero just in case lang, di ba? Yung mga ganong scenario eh. Masarap to i-drive, no? Kung pampapasok mo sa work, or let's say, may mga errands ka na kailangan mong ganapan sa araw na yon, ito yung pwede mo maging companion. Tsaka hindi ka problema kasi sobrang tipid sa gas, tapos madali lang i-park, maliit lang. Yung pakaramdam mo, smooth yung naririnig ko sa kanya, yung sa akin pakaramdam. Hindi siya yung parang screaming, yung nahihirapan, walang ganun eh. Sobrang smooth lang. Ito yung mga klase ng kotse na kapag nag-gas ka, alam mo na hindi mabubutas bulsa mo sa gasolina. As smooth nung CVT, hindi mo mararamdaman na nag-gear siya. May uphill. Puno pa kami nito ha, 5. Oh, lambot ng manibela eh. So, for mga beginners, may re-recommend ko din to, no? Para hindi kayo ma-overwhelm sa bigat ng mga steering wheel. Before kasi, mga cars, ang bibigat ng mga steering wheel. Ganda suspension nito. Susubukan kong sagasaan yung mga lubak, pero hindi natin siya masyadong ramdam. Sa halata nyo naman sa boses ko, hindi ko hindi ko nayayanig, no? Ayun! May bubuga pa pala yun. Ayun, no? Parang mas nag-activate agad siguro yung ano niya, no? Turbo. Ayun! Grabe! Akala ko mabait lang siya, no? May tinatago pala siya pag naka-sports mode, no? Wow! Parang hindi 1 liter to, no? Galing. So, magagamit mo to just in case kailangan mo ng mga overtaking power. Medyo late ka na, kailangan mo mag-overtake. Magagamit mo tong sports mode niya. Grabe, mas naging responsive siya, no? Konting apak mo lang. Oh, pero at the same time, alam mong hindi siya lumalaklak ng gasolina sa power na binibigay niya. Power to gas ratio niya. Pagka nag-sports mode ka, parang nababawasan yung wallet mo eh. Nababawasan yung laman eh. Ito, yung power na binibigay niya, fuel efficient pa din. Imagine mo, 23.3 kilometers per liter. Grabe yun. Para ka lang nakamotor nun eh. Goods to talaga. Even for small families, no? Ito talaga yung isa sa mga commuter na hatid ni Nissan sa atin. Tsaka isa pa, yung hindi ka matatakot mag-take ng corners, let's say yung mga ganyan, medyo may konting likuan, pwede mo talaga siyang dikitan eh. Wala siyang mga body rolls. Since sedan nga ito, mababa yung kanyang ground clearance, walang mga body rolls na feeling mong parang tataob kapag ka mga biglang corners na ganyan. Ang lawak ng turning radius. Bumuelo ko eh. Bumuelo ko ng ganun. Ano na pala siya? Kahit di na masyado malaki yung buwelo mo, wala kang maaabala sa kabilang line. Galing, galing. Ang lakas talaga ng aircon niya. Yan ang kilala Nissan eh. Ang lakas ng aircon eh. Kahit yung mga matatagalan nilang sasakyan, grabe aircon. Para silang manufacturer ng aircon tapos gumawa ng kotse. So, kung gusto mo ng stress-free na kotse na Edison, dali lang siyang dalhin point A to point B. And yung power output na gano'n, kasi ang laging tanong niyan, kaya bang umakyat ng baggy? Yung power output na gano'n Edison, more than capable siya. Kasi imagine mo, 5 kami dito pero yung pakaramdam ko parang solo lang ako sa kotse. Usually kapag ka sa mga 1 liter engine, once na puno na, dun mo mararamdaman yung challenge niya dun sa kayang ibigay nung sasakyan eh. Pero ito, puno, pero kaya. Yun. Grabe, kita mo. Tsaka real time siya, pati yung gutter, kita. Diba? Uy, grabe yan. Ni-spoiled tayo nito ni Nissan Almera, no? So, kapag tumakbo daw siya ng around 10 kilometers per hour, mamamatay na ito or mawawala na siya. Babalik na siya sa audio lang, no? Yung functionality niya. Kasi nakaka-distract. So, sobrang friendly nito sa no? Sa mga beginners, no? Kita mo pati yung dulo mo. Hindi ka mag-aalangan. Eh, ito maganda. Yun ang maganda sa kanya kasi especially sa mga newbie drivers, grabe. Safe! Wala na kayong hanapin pa yan, no? Grabe, oh. Panalo. Panalo to. Siya, bili tayong 3.
Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba ang bagong Nissan Almera? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang sasakyan o motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.